Nissan Terra. So naglagay tayo ng ultra shock sensor, dashcam hardware kit sa dashcam ni sir. So front and rear yung dashcam niya, and applicable naman to sa any types of dashcam. Okay, so kung may dashcam ka na, avail ka nito. Para saan ba to? Para if ever nakapark lang yung auto mo, nasaan ka man, may gumalaw ng kotse mo or nabangga yung kotse mo harap at likod, or may nagnanakaw ng gulong mo or ng mags mo, maramdaman ng sensor natin, magre-record yung dashcam mo. So may possibility na makuha kung sino man yung natitrip sa kotse mo or kung sino man yung nakabangga ng kotse mo. So let me show you how this works. So currently naka-off ang makina, pakita ko sa inyo. Yan, naka-off ang makina, and syempre naka-patay din yung dashcam. Okay? Yan, so available din sa shop natin yung dashcam niya, sir. Okay? So what if may nagnanakaw ng kotse niya, ang gulong niya pala or mga gamit sa loob ng kotse niya, or binangga sa likod or sa harap, or pinipilit buksan tong tawag dito, pinto niya, nabuksan ng magnanakaw, makikita nyo mag-on yung dashcam natin. Ayun, no? Okay, so, naka-off ang makina. Okay, but still nag-record yung dashcam natin. So kapag may naramdaman or may na-receive na may na-receive na shock yung sensor natin, for 2 minutes magre-record siya, and then kapag may naramdaman na naman siya na movement or shock sa sensor natin, another 2 minutes na naman. Hindi siya nakaka-lowbat kasi nga may cut off tong module natin. So 11.8, pag na-reach na yung 11.8 volts, hindi na magre-record yung dashcam natin. Alright? Or yung sensor natin hindi na gagamit. Alright? So plug and play lang to, no splicing. Pwede to sa mga alagang-alagan yung kotse. As long as may dashcam ka, pwede to. Alright? Maraming salamat. Bye-bye.